everyone, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa aming YouTube channel, Farm TV Realty Lopez. This is Luis, one of your site locators today. At ngayong araw ay nandito tayo sa bayan ng General Luna sa Quezon. Meron tayong isa site na property na may sukat or lawak na 9.4 hectares o hektarya or 94,961 square meters. Ang property is from town proper ng General Luna ay may mga 10 kilometers ang layo, and from town proper ng Katanawan ay mga nasa 15 kilometers ang layo. As you can see, meron niyang I forgot kung anong tawag dyan, pero yung nakikita kung gaano kalayo sa mga town propers. So anyway, ang property natin ay hindi naman siya katabi mismo ng kalsada. So ito yung road natin. And then yung property is ayang sa may na yan. I'm so sorry about the vehicles guys are on the road right now. But anyway, yung property ay sa-start dun sa may mga niyoga na yan. So may mga 50 meters na right of way mula dito sa National Road hanggang doon sa may property natin. As you can see, medyo pataas tong part na to. So, dun tayo sa may kabila dadaan. Pero again, ito yung pinaka right of way niya na 50 meters. Alright. So, tara guys, tingnan natin yung property. Alright guys, so nandito na tayo sa may property natin. So, meron dyang daanan pataas. Although yung sabi sa amin kanina ay yung property dun sa may kabila. Ito yung pinaka tenant dito sa property nito. But no worries guys, sabi sa amin ng kasama namin is, or sabi rin kanina ng tenant is wala naman silang problem with the seller. So, walang issue doon. Anyway, ang property is parang mag-end na dito dahil may bakod na siya. Alright, so tara tingnan natin yung hindi man kabuuan ng property, but at least maipakita ko yung ibang parts ng property. Okay. Ang sabi sa amin ay mga nasa 2,000 ang puno ng niyog dito, more or less. Wala ring masyadong fruit-bearing trees. So, ang main source of income dito is, ayun nga, puno ng niyog. Okay, so dito tayo nagdaan kanina. Ayan, may hagdan dyan na pataas. Sabi sa amin is yung sa part dito, banda is medyo pababa. Although dito naman sa part nito is pa-flat na. Ayan. May puno ng mangga. Siguro, ganyan lang yung mga fruit-bearing trees. Ito ay, I believe this is pomelo or suha. Ang sabi niya sa amin is every 2 months may mga nasa 10,000 yung nakukuhang buo na niyog dito. So, again, sobrang maganda yung kitaan sa property na ito. Ayan yung mga puno ng niyog. Again guys, nasa bungad pa lang tayo. Ang pinaka-ending daw ng property is parang may quarry daw dun sa unahan na part. Although may kalayuan nga since medyo may kalawakan or kalakihan ng property natin na 9.4 hectares or 94,961 square meters. Yung baboy ay hindi kasama sa binaban. Ay naman maganda yung yung bunga ng niyog dito. I'm so sorry about sa dog. Medyo maingay. And ito yung, parang ito yung naituro ko kanina na niyog.
dun sa intro. Ay, meron din ditong puno ng mangga. I'm not sure kung anong uri ng mangga siya, pero mangga siya. Meron din itong source of water, again, halos katabi lang ng kalsada, so may source of electricity siya, of course. Also, itong property is clean title. Yeah, the weather is fine today. Ito yung nilalakaran natin. Okay, ang kagandahan din dito sa property is, again, parang in between siya ng town proper ng Catanawan and General Luna. So yeah, 10 kilometers away from the town proper of General Luna or General Luna, and then 15 kilometers away from the town proper of Catanawan. Ayan. We are from Lopez, Quezon, so mas malapit siya if sa Catanawan kami dadaan. Although kanina is nagpaikot pa kami sa Gumaka, so medyo nalayuan dahil we're not very familiar nga sa property na pupuntahan namin. Pero I checked the maps earlier and I found out na mas malapit siya if sa Catanawan kami dumaan sana. Alright. Again, ayan yung mga puno ng niyog. Matataas na rin sila. And magaganda yung mga bunga niya. I'm not sure if it's visible sa camera or not. But me speaking personally, I could say na maganda yung mga bunga ng niyog dito. And as you can see naman dito, like flat naman yung lupa. So again, dito lang sa may bandang sa part nito is yung medyo pababa or pa-slope. Diba? Maganda yung pwesto ng mga niyog actually. Parang doon sa may pababayang maraming niyogan. Kasi nandito pa lang naman tayo sa bungan, kaya hindi rin namin sure kung saan yung maraming part ng niyogan. Pero as I can see right now, although hindi masyadong kita sa camera kasi medyo natatabunan ng mga mataas na ligaw na halaman, parang mas marami yung niyog sa part na yun. So sorry guys, my brain's not functioning right now. Kaya medyo nagsastutter ako. Ito yung mga pinagbalatan.
Okay na. Hanggang dyan. Wala pa masyadong fruit bearings, no? Lumber. Cocoa lumber. Parang I can see a few mahogany trees. Ayan, medyo mataas lang yung mga ligaw na halaman. Oops, it's kind of muddy here. So sorry. Ayan, medyo magalawakan talaga yung property natin kasi nga more than 9 hectares. So, I can show you guys around sa whole property or sa kabuuan, pero ayun nga, ang main source of income dito is niyog. So, if you guys are looking for mga niyogan, maraming niyog na malakas ang kitaan, I would really recommend this property. Again, super madali lang yung access niya kasi malapit lang sa kalsada, so you can definitely go here you know, like using a car or even motorcycle kasi ng motor lang naman kami. Alright. Anyways, guys, if you have any like questions or inquiries, do not hesitate to message us or contact the numbers na nasa upper right side ng video na ito. Wag na wag po kayo mahihiya. Wala naman pong bayad sa pagtatanong. Alright, again guys, this property is clean title. Okay, so walang issue sa titles ng property. Again, with the tenant, nakausap na sila ng seller, so there is no issues na talaga. So again guys, if you are looking for a property na medyo may kalakihan ng size, again 9.4 hectares, and malakas ang kitaan when it comes to like selling niyog or coconuts, sobrang sulit na tong property na to. Alright, again guys, thank you so much for watching our vlogs. Again, this is Luis, one of your site locators today. Thank you so much and see you on our next vlogs. Bye bye! Alright guys, pahaba lang din kasi kanina hindi masyadong kita sa video. I think kahit ngayon naman hindi pa rin masyadong kita, pero I forgot to mention na parang yung boundary niya is dun sa may baba and may sapa dun kaso walang tubig. So ang property is parang medyo pahaba siya instead na pag ganun. Alright, ayan lang.